Naku po, ito na mga kababayan, matinding pahayag ni Attorney Harry Roque patungkol nga dito kay prosecutor chief ng ICC. At tinawag niya itong manyak, mga kababayan. Sabi niya dito, manyak na prosecutor. Paano makakaapekto kay Tatay Digong? So ito mga kababayan, good news ito. Kasi yung prosecutor ng ICC na chief ng ICC ay hinatulan, no? Ah, hinatulan na gawing pansamantalang parang tanggalin sa pagkapwesto itong prosecutor ng ICC na si Chief Khan, no? So, good news po ito kasi syempre, kumbaga, magandang balita ito para kay PRRD kasi makakaganti na si Tatay Digong dahil isa ito sa mga humahatol, no, kay PRRD. Parang hindi patas yung kanilang hatol dyan sa ICC. So pakinggan natin yung pahayag ni Attorney Harry Roque. Magandang araw po sa inyong lahat. Napakagandang tanawin po dito sa Austria. No? Maliit na laot, napakagandang garden. Kasi mga Hofburg, yung dating mga huling mga hari ng Austria, mahilig talaga dito sa magagandang garden. Anyway, ang pag-usapan po natin, nung isang linggo, inanunsyo po ng Assembly of State Parties ng International Criminal Court na sinususpinde nila ang prosecutor na si Karim Khan. Bakit siya nasususpinde? Dahil nga daw, siya ay nagmanyakis. Siya daw ay iniimbestigahan para sa sexual misconduct o pagiging manyak laban sa isang kaopisina niya. Bagamat ang aligasyon ay manyak siya, meron ba itong kinalaman sa kanyang prosecution kay Tatay Digong? Sa tingin ko po, mayroon. Bakit po? Walang pagiging manyakis, yan po ay talagang question sa integridad ng pagkatao ng prosecutor. Ang ICC po, hindi lang dapat lahat above board, hindi lang dapat tama, dapat walang bahig ng pagkakamali or ng kamalian. Kaya nga po, ngayong ang Assembly of State Parties na ang nagsuspinde kay Karim Khan, ibig sabihin, may depekto ang pagiging pagkatao ni Karim Khan. At sa tingin ko, kinakailangan ang hukuman tignan muli ang ebidensya nang malaman kung meron bang depekto rin doon sa pag-iimbestiga ni Karim Khan laban kay Tatay Digong. Alam niyo po, ulitin ko po, no, na ang sistema sa ICC ay inquisitorial. Ang prosecutor ang naghahanap ng ebidensya. Pero ang prosecutor po, ang kanyang katungkulan, maalaman ko anong katotohanan. Hindi lang po para kumuha ng ebidensya na magpapatunay ng pagkakasala. Kinakailangan tignan din ang ebidensya na magpapakita ng kawalang kasalanan ng isang akusado. Ang problema, kapag meron pong issue sa integridad ng prosecutor, paano tayo magkakaroon ng kasiguraduhan na hindi lang niya kinonsidera ebidensya na di umano ay magpapatunay ng pagkakasala ni Tatay Digong? Ano ang ating kasiguraduhan na tinignan din niya ang ebidensya na nagpapatunay na walang pagkakasala si Tatay Digong? Ang problema po, no, inamin din ni Karim Khan matapos ng kanyang investigasyon na siya ay naging abogado rin sa mga di umano yung mga biktima ni Tatay Digong. So doon pa lamang na hindi niya dineklara sa mulat mula na siya ay tumayong abogado ng mga di umano mga biktima ni Tatay Digong, meron ng question. Bakit sa bandang huli lang inamin? Samantalang bilang prosecutor, ang kanyang katungkulan hindi lang ebidensya para magpapakita ng pagkakasala, ebidensya rin na magpapakita ng kawalang kasalanan. Siyempre po, ibang issue naman yung pagiging manyak. Siguro naman po, hindi niya minanyak talaga si Tatay Digong, no? Pero ang issue po, yung kanyang pagkatao. Kung kaya niyang manyakin ang isang kasama niya sa Office of the Prosecutor, ano na lang ang assurance natin doon sa kanyang pagkatao na tinignan niya talaga ang ebidensya na magpapakita na kawalang kasalanan ni Tatay Digong? Alam niyo po ha, napapansin niyo ba, yung presiding judge ngayon ng trial chamber, marami mga sinasabi at talagang taas kilay siya sa napakadaming ebidensya na pinipresenta ng prosecution. Isa sa pinaka-importanting obserbasyon niya, bakit ang dami-daming mga
talungpat ay nagagamiting ebidensya labang kay Tatay Digong. Yan ba ay merong relevance? Ibig sabihin, sinasabi niya, talaga bang ang mga salisalita ay po pwede magpatunay ng kasalanan, ng crimes against humanity? Yan po dapat talaga ang anggulo na tinignan ng isang prosecutor kung siya talaga ay naging tapat sa kanyang katungkulan na dapat maging patas sa investigasyon. Ebidensya ng pagkakasala, ebidensya ng walang pagkakasala. So ano po ang dapat gawin ng hukuman ngayon? Alam niyo po, mas matindi pa ngayon ang problema natin. Kasi yung Marines 18, nagsalita na tanging si Trillanes lang daw ang nagtuturo sa mga prosecutor kung sino kakausapin, kung anong ebidensya ang titignan. Lumabas pa na merong pera na ilinabas si Zaldico para sa mga investigador ng ICC. Hindi ba dapat yung pagkatao ni prosecutor, yung mga sinasabi ng mga Marines 18 ay sumatutal dahilan para repasuhin ng hukuman ng ebidensya ng malaman kung totoo ba na sapat ang ebidensya labang kay Tatay Digong. Dahil yung mga ebidensyang nakalap at pinresinta doon sa confirmation of charges ay mga ebidensya na tanging ibinigay lamang ni Trillanes na kilalang kalaban ni Tatay Digong. Kung naging patas itong manyakis di umano na prosecutor, dapat talaga hindi siya pumayag na mga investigador niya ay tumatanggap ng ebidensya laban sa isang kilalang kalaban ni Tatay Digong. Nasaan ang fairness? Nasaan ang justice? Kung puro ebidensya na galing labang sa kalaban ni Tatay Digong ang kinonsidera. Sa muli po, wala po talagang kinalaman siguro yung pagiging manyakis sa investigasyon na ginawa ni Karim Khan. Ang importante, dahil meron siyang depekto sa kanyang pagkatao, ginawa kaya niya kanyang katungkulan na tignan din ang ebidensya na magpapakita na walang kasalanan si Tatay Digong. Yan ang nasa isipan ng marami ngayon at yan ang isang issue na dapat tignan ng trial chamber. Alam ko po, tapos na yung confirmation of charges, pero ang mga hurado ng ICC, ang kanilang obligasyon, hindi lang po magbigay ng katarungan, kung hindi paniwalaan o paniwalain nila ang buong daigdig na sila ay nagbibigay ng katarungan dahil sila po ay talagang naninindigan sa pinakamataas na standards ng fair play and justice. Kung mawala po ang tiwala sa ICC, lalo pong mababawasan ang hanay ng mga bansa na kasapi ng ICC sa panahon na mga pinakamakapangyarihang bansa gaya ng Amerika, ng China at saka ng Russia ay hindi po kasapi ng ICC. At sa panahon ngayon ng bansang Pilipinas, ang bansang Hungary at halos ang buong African Union ay nagbabanta na bumitiw na sa ICC. So sa aking palagay, kung talagang gusto magpatuloy ng ICC bilang isang ICC, repasuhin ang ebidensya laban kay Tatay Digong, ikonsidera kung dapat bang talagang bigyan siya ng interim release dahil sa sistema naman talaga ng ICC, yung kanyang warrant of arrest ay nakabase lamang sa good evidence. Hindi man lang yan nakabase sa probable cause. So baka naman ang pretrial detention talaga ay dapat hindi ipatupad at bigyan ng panandali ang kalayaan samantalang pinapatunayan ng prosecution ang kanilang kaso labang kay Tatay Digong. Agree ba kayo o disagree na ang pagiging manyakis ay sapat na dahilan para magduda sa katapatan at integridad ng isang prosecution na nag-imbestiga laban kay Tatay Digong? Like if you are in agreement at kung hindi naman kayo in agreement, goodbye! Maraming salamat po sa inyong patuloy pagtangkilik. Ito po yung Spokes ng Bayan, Harry Roque nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye! Ayun mga kababayan, no, yung pahayag ni Attorney Harry Roque patungkol nga dito sa pagka-suspende kay Chief ICC Karim Khan at kung paano daw makakapekto daw kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, yun pala yung nangyayari ngayon mga kababayan, no? Parang ang pinapasa lang ng mga ebidensya yung mga yung mga against lang kay PRRD, pero yung mga magandang nagawa ni former President Duterte ay hindi pinapasa doon sa ICC. Kaya yung ibang judge doon ay nagtataka na din mga kababayan kung bakit ganun yung pinapasa lang. So,
sana soon ay mabigyan po ng hustisya, no, yung dakip at pag-aaresto kay former President Duterte, at sana soon ay makauwi na siya dito sa ating bansang sinilangan dito sa bansang Pilipinas. So kayo mga kababayan, mag-comment kayo kung nagustuhan nyo yung pahayag ni Attorney Harry Roque, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po mga kababayan ng ating munting channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.